sa pagkain ng ating mga kaluluwa. At tayo po'y sama-samang manalangin sa gabing ito. Mga minamahal, pagpalain tayo ng ating buhay ni Diyos. Let us pray. Hallelujah. Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Lord. Leading prayer for our beloved, Honorable Pastor. Have mercy upon us, O God. Anoint Thy words. There is Jesus. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig sa pangalan ni Jesus, demonyo ng mga pag-alinlangan, anumang gawat na lang ng kaaway, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin at tuwalatin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Minsan ng pangmuli, mga minamahal, all the glory, all the honor, worship, and thanksgiving belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the ancient prophet of our loving God and man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to our beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at mga manugang ng ating minamahal at pinag-aalan na pastor, at sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal mula Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa ating dito po sa dako ng Zamboanga del Norte, mga minamahal Zamboanga Peninsula, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, mga Muslim brothers natin, magandang gabi po mga minamahal sa inyo pong lahat, sa mga kapatid natin in abroad, mga OFWs, mga kapatiran po natin, ang mga citizen na po, mga minamahal sa iba't ibang mga bansa, tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, at sila'y patuloy na umaantabay, mga minamahal, sa programa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos, ay sumagana po sa ating lahat, at ipagpaumanhin po ninyo, minamahal, na ilang programa natin dito sa Miracle Hour na hindi na po ako nakapag-preach. Siguro ay nagtataka po kayo, baka ang akala ninyo na-assign na po ako sa ibang outreach, mga minamahal. Hindi po. Nagkaroon lamang po ng konting physical o sakit na inyong abang lingkod na ito'y pinagaling din po ng ating mahal na Panginoon. Imagine, walang gamot, walang medisina, mga minamahal, salamat sa recovery na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang gawa ng kaaway upang tayo po'y sawatain, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit kailanman ay hindi po magtatagumpay ang gawa ng kaaway. Purihin at luwalatingin ang ating mahal na Panginoon. At sa gabing ito, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia, lalatigid sa lahat ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, allow the Lord to use you. Amen? Allow the Lord to use you. Pahintulutan mo ang Panginoon na gamitin ka, mga minamahal, for His own glory. Amen? Dahil yun po ang purpose ng ating mahal na Panginoon. Gamitin tayo para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kaluwalhatian. Maging instrumento tayo ng Diyos, maging kasangkapan tayo ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo po'y tinawag, mga minamahal, hindi tagapalakpak lang, mga minamahal. Ang guys ng Panginoon ay gamitin tayo ng Panginoon, sapagkat bawat isa sa atin ay meron pong talento, meron pong hiyas na ibinigay ang ating mahal na Panginoon, karunungan, kaalaman, o matawag nating kapasidad sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang nais ng ating mahal na Panginoon ay mapakinabangan tayo, mga minamahal, at maging pagpapala po tayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ang mga talento, tiyas na yan, hindi yan ibinigay ng ating mahal na Panginoon para ibaon lang natin sa lupa o itago natin ang mga talentong na yan. Yan ay ibinigay ng mahal na Panginoon upang kasangkapanin tayo. Ulitin ko po, para sa Kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Allow the Lord to use you. Pahintulutan mo ang Panginoon na gamitin ka, mga minamahal, ayon sa Kanyang banal at dakilang kalooban. Ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, God's words encourage us to be committed to the eternal things. Huwag sa temporal na mga bagay, dapat ay sa mga eternal na mga bagay. Totoo po yan. Ini-encourage tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon to commit ourselves
for eternal life, mga minamahal, sa mga eternal things. Sapagkat sabi ng Biblia, dalawang bagay dito sa lupa, bagay mga minamahal na pansamantala lamang, yung mga bagay na lilipas, yung mga bagay na mawawala, yung mga bagay na mabubulok at maglalaho. Pero may mga bagay naman na mananatili magpakailan-kailan pa man. Kaya sabi ng Biblia, the God's words, mga minamahal, always encourage us to be committed to the eternal things. Huwag sa temporal na mga bagay, mga minamahal, kundi sa mga eternal na mga bagay. Huwag po mga minamahal sa immediate, dapat ay sa ultimate. Huwag nating ipagpalit ang mga bagay na pang walang hanggang sa mga bagay na pansamantala lamang. Yan po ang totoo, mga minamahal. Huwag nating i-bargain ba? Huwag nating ipagpalit yung mga bagay na pang walang hanggang sa mga bagay na pansamantala lamang, mga minamahal. Sapagkat yung mga bagay na pansamantala lamang, yan po ay lilipas at maglalaho sa sandaling panahon na ipahintulot ng ating mahal na Panginoon. Ngunit yung mga bagay na magpakailan-kailan pa man, ito'y mararanasan natin, hindi lamang po dito sa lupa at ito po'y hanggang, mga minamahal, sa langit. It matters to all eternity. At basahin po natin ang banal na Biblia from the book of Luke, chapter 15, verse 1 after verse 3. Sa Tagalog version na lamang po sapagkat mahaba po yung ating pag-aaralan sa oras na ito. Ang sabi ng verse 1, mga minamahal, nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nagsasabing tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, hanggang rito lamang po tayo, at makikita mo natin sa verse 1, maging ang mga Pariseo, mga minamahal, they are all interested, mga minamahal, na makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya, mga minamahal, yung pangangaral ng salita ng Panginoon, kagaya ng ating buhay na Diyos, nangangaral ang ating mahal na Panginoon with anointing. Sapagkat sabi niya, mga minamahal, ang kaharian ng langit not only in word but also in power. So makita mo, before mag-start ng ministry ang ating mahal na Panginoon, siya po muna ay nag-alay ng mahabang mga pag-aayuno upang kanya pong tanggapin ang kapangyarihan, ang paglalangis. Sapagkat kung mangangaral tayo at walang paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon, para lamang po tayong lata na tumataginting, mga minamahal, na walang laman, at ang mga salita na lumalabas sa ating mga labi ay walang taglay na kapangyarihan na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa gawain ito, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, makikita mo ang mga preacher dito, mga minamahal, walang mga ngaral dito na manipis ang tuhod. Kapag ikaw ay maging mga ngaral ng ating mahal na Panginoon, yan po ay talagang makapal ang iyong tuhod. Sapagkat kumbaga sa pulis, mga minamahal, ang pulis ay merong tsapa. At ang tsapa ng mga preacher dito, yung kalyo, mga minamahal ko, sa tuhod. Kailangan lumuluhod, mananalangin. Upang ang mga salita ng Panginoon na aming ipapangaral, ito po ay tumimo, mga minamahal, rumirit, amen, sa puso, sa isip ng aming minamahal na mga kapatiran at mga tagapakinig. Ang Diyos po ang magpala sa atin. So we believe that in the Lord, there's, mga minamahal, no accident. Wala pong coincidence sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, habang nagpipreach ang ating mahal na Panginoon, habang siya po yung nagpipreach, kagaya ng verse 1 na ating binasa, habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, napakaraming taong nasa kanyang paligid. Ang iba ay interesado sa kanyang pangangaral, ang iba naman ay nag-uusisa lang, ang iba ay nag-iimbestiga lang, mga minamahal. At ang sabi ng ating pinag-aaralan, punong-puno ng mga tao sa palibot ni Jesus. Kasi gusto nilang makinig ng sasabihin ng Panginoon, makinig sa salita ng ating, all of them are so excited to hear God's Word. Mga minamahal, sila po ay interesadong makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa sobrang dami, mga minamahal ko, ng tao, at mga minamahal, wala na pong mapwestuhan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kagaya ng ibang talata, nung nagkatagpo, yung first met, mga minamahal, ni Peter, ni Apostle Peter,
at ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ganon din po, mga minamahal, the people of Gennesaret, they are always, mga minamahal, they are all excited to hear God's word, mga minamahal. Kaya sila po ay nagsisiksikan, sila po ay nagtutulakan hanggang wala na pong mapwestuhan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa pag-atas at paglingon ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nakita po niya yung bangka, mga minamahal, ni Pedro. Mga minamahal, that is not coincident, that is divine encounter, mga minamahal, divine intervention ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nakita po niya yung sasakyan ni Peter. Ang sabi rito, then Jesus asked Peter to use his boat. Ang mga minamahal, para gawing platform dahil nagsisiksikan na nga po ang mga tao, nahihirapan ng ating mahal na Panginoon. Sa gilid na siya ng tubig, gilid na po siya ng dagat, sapagkat siya po nangaral sa gilid ng baybayin. Nakita po niya ang sasakyan, mga minamahal, bangka ni Apostol Pedro, at kinausap niya si Apostol Pedro na gamitin ang kanyang bangka, mga minamahal, para gawing platform, mga minamahal. Ibig sabihin, sasakay ang ating mahal na Panginoon sa bangka, at pagkatapos doon po siya mag-start, mga minamahal, mangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? So allow God to use you. Pahintulutan mo ang ating mahal na Panginoon. Hindi po yun coincidence. Yung pangyayaring yun na nagkita ang ating mahal na Panginoon kanilang first met, mga minamahal, nagkita po sila ni Apostol Pedro, at sa dinami-dami po, mga minamahal, ng bangka, ang bangka pa ni Pedro, mga minamahal, ang ginamit ng ating mahal na Panginoon. Amen? So gusto ng Panginoon na gamitin kung ano ang nasa iyo. Kasangkapanin ng Panginoon kung ano ang nasa iyo. Kaya nga po ang ating topic ko ngayon is allow the Lord to use you. Sometimes kasi nagre-refuse tayo, mga minamahal, na gamitin ng mahal na Panginoon. Although na alam natin na that is a great blessing kung tayo po'y gamitin ng Diyos. Amen? Alam natin, mga minamahal, na dakilang biyaya, dakilang pagpapala, yung kasangkapanin tayo ng mahal na Panginoon para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian, mga minamahal. Alam natin na magiging malaking biyaya po ito, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iyong mga mahal sa buhay, kung ipahintulot mo na ibigay mo ang iyong sarili sa ating mahal na Panginoon para magamit kanya. Sometimes may calling na sa atin, tinatawag na tayo ng mahal na Panginoon para magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Pero sometimes, mga minamahal, nagmamatigas tayo, tumatakbo tayo, mga minamahal, sa tawag ng Diyos. Amen. Iniiwanan natin, tinatalikuran natin ang tawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. But the big question is, napapayapa ba tayo? Naayos ba ang ating buhay? Tingnan po natin yung ilan sa mga ginagamit noon ng mahal na Panginoon na tinalikuran, kinalimutan ang tawag ng Diyos sa kanila. Maayos ba ang kanilang buhay? Masaya ba sila? Mapayapa ba sila? Mga minamahal, syempre hindi. Sapagkat, mga minamahal, hindi tao ang tumawag sa kanila. Hindi tao ang gumagamit sa kanila, kundi ang ating mahal na Panginoon. Once na talikuran mo ang tawag sa iyo ng Diyos, talikuran mo ang paggamit sa iyo ng ating mahal na Panginoon, tiyak na bagay, mapapahamak ka, mga minamahal. Kaya allow the Lord to use you. Magkaiba po yung sinasabihan ka ni Lord na magpagamit ka, kaysa sa ikaw mismo ang mag-decide, mga minamahal, na magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Praise the Lord. Kasi kahit pasabihin mo, mga minamahal, kahit pasabihin ng ating mahal na Panginoon kay Peter, na Peter, I use your boat, kung ayaw naman ni Peter, walang magagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo, minamahal. Kasi ang Diyos hindi namimilit. Pero kung kailangan talaga, Diyos ang gumagawa ng paraan para magamit ka. Totoo po yung ating nabasa, mga minamahal. Mas maganda po yung tayong nagkukumit kay Lord, na Lord, gamitin mo ako. Kasi kahit wala tayong talento, wala tayong sapat na hiyas, if you are willing, mga minamahal, kaya mong ibigay ang sarili mo para gamitin ka ng mahal ng Panginoon, ang Diyos ang magpo-provide ng talento, ang Diyos ang magpo-provide ng karunungan. Maraming mga manggagawa dito sa Jesus Miracle Crusade na dati-rating wala kaming alam. Ni mga minamahal, hawak ng gitara, ni pagkanta. Mga minamahal, hindi po namin alam yan, hindi po kami marurunong dyan. Pero sa patuloy naming pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon, nagulat na lang kami, mga minamahal, ginagamit na kami ng Panginoon. Kagaya ng inyong bang lingkod, ni isang bersikulo, wala akong alam, hirap akong magsalita, mga minamahal, nung bago pa lamang po ako nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Pero years went by, dahil nakita ng Panginoon yung aking willingness, mga minamahal, ang Diyos ang nag-provide ng talento, ng karunungan at kaalaman. Yun po yun, mga minamahal. Minsan, talagang mga minamahal, kagaya ng ating pinag-aaral, magkaiba
mga minamahal, ang Diyos mismo ang magsasabi sa iyo, gagamitin kita. Iba din po yung mga minamahal, ikaw mismo ang magde-decide na mga minamahal, you are willing na gamitin ng Panginoon to use this in His ministry, na magamit ka po niya, mga minamahal, sa kaniyang banal na gawain. Kaya ang sabi ng ating pinag-aaralan, si Peter po, kahit po ang Panginoon ang nagsabi sa kanya na, Peter, gagamitin kita. Kung si Peter mismo ang umayaw, wala pong magagawa ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ilan sa ating mga kapatiran, nais gamitin ng Panginoon, pero ayaw magpagamit. Pero pag talagang kalooban ng Panginoon ang mga minamahal ay gamitin siya, ang Diyos din ang gagawa ng paraan para maipit siya sa isang sitwasyon, mga minamahal. Kumbaga sa chess ba, mga minamahal, may naglalaro ng chess, merong tinatawag na checkmate, double check, mga minamahal. Kapag ikaw ay ma-double check na, kahit po anong move mo, ay mag-check ka talaga, ibig sabihin, you are, mga minamahal, corner na. Ganon din po sa pagpapagamit. Maraming umaayaw, maraming humihindi, pero ang Diyos ang gumagawa ng kapamaraanan para ma-checkmate sila na kahit po anong gawin nila, hindi na po sila makakatanggi sa pagtawag ng ating mahal na Panginoon. At alam po ninyo, Peter allowed the Lord to use his boat, mga minamahal. He allowed Jesus to use his boat. Yung kanyang pag-allowed kay Jesus, mga minamahal, na gamitin ang bangka ng kanyang sinasakyan, it was an opportunity to broach and open the miracle for him and also to his family, mga minamahal. Nung pinayagan ng mahal na Panginoon, gamitin ang kanyang bangka, ni Apostol Pedro, gamitin ng mahal na Panginoon ang kanyang bangka, ito po'y pagbukas ng pagpapala, pagbukas ng biyaya sa kanyang buhay, hindi lang sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang buong pamilya. Mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon yung potential ni Peter. Nakita ng mahal na Panginoon yung willingness ni Peter. Nakita ng Panginoon yung puso ni Peter. Kaya nga po, mga minamahal, ang ginawa ng mahal na Panginoon dahil nakita ang kanyang puso na handa siyang magpagamit, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, siya po'y pinagpala ng Diyos. Ano pong sinabi ng mahal na Panginoon? Pedro, ihulog mo ang iyong lambat, mga minamahal, kayo ay magpalaot muli at ihulog ninyo ang inyong lambat. Although na nakita na ng mahal na Panginoon na ang kanilang lambat ay liniligpit na, linilinisan na ang kanilang bangka, ibig sabihin tapos na po silang mangisda, mga minamahal, pero inutusan uli sila ng mahal na Panginoon. Blinas ng Diyos si Peter. Dahil sabi ni Peter, mahal na Panginoon, buong magdamag kaming nanghuli ng isda, pero ni isang isda ay wala kaming nahuli. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang sabi ni Peter, ngunit ikaw ang nagsabi, ikaw ang nagwika, ikaw ang nagsalita, gagawin namin ang iyong inuutos. Hinulog nila Apostol Pedro, sila yung nagpalaot. Hinulog nila ang kanilang lambat. At alam po ninyo, mga minamahal, nung kanilang iahon ng kanilang lambat, mga minamahal, halos magkapunit-punit ang kanilang mga bangka dahil sa dami ng isda. Sa ibang talata, mga minamahal, sinasabi doon, almost 135 pieces of fish ang nahuli, mga minamahal, nila Pedro sa time na yon. At the time, hindi pa po siya apostol. Sa panahong yon, mga minamahal, sa po'y ordinaryo. Pero yung time na yon, yun ang time, mga minamahal, ng calling sa kanila ni Peter, mga minamahal, ni James, ni John. Tatlo po silang tinawag ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi na kayo mamamalakayan ng isda. Today, I will make you the fishers of men, mga minamahal. Kaya sila po'y ginawang tagapamalakaya, hindi na ng tao, kundi tagapamalakaya na po, mga minamahal, ng isda. At pagbuhat nila sa lambat, magkapunit-punit, halos ang kanilang lambat, nung ikarga nila ang isda, halos ang kanilang lambat, mga minamahal, ay malunod. Kaya kinampay nila, mga minamahal, yung mga kasama nilang may sasakyan din, at lumapit sa kanila, ikinarga ang mga isda. And make it sure, I think, mga minamahal, na yung isda na yon na kanilang nahuli ay mga first class, mga minamahal, na isda, dahil hindi magbibigay ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ng mga ordinaryong isda lang sa mga panahong yon. Amen? Kaya nakumbinsi si Apostol Pedro ng ating mahal na Panginoon ay totoong Diyos. Amen? Kaya ang sabi rito, mga minamahal, was opportunity to broach and open the miracle for him and also to his family. Because when you obey the Lord opening the doors of miracle, sumunod ka lang, magugulat ka. Ikaw, ang pamilya mo, ang mga mataong malalapit sa iyo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, we need to be available, mga minamahal. Make yourself available. Gawin mo ang iyong sarili
mga minamahal ko, na palaging handa sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na pang like Peter. Mga minamahal, he uses net, he uses boat, and he's always available. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Wala man tayong net katulad ni Peter, wala man tayong mga minamahal bangka katulad ni Peter, pero meron tayong mga talento at hiyas na pwedeng magamit ng ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Jesus is the head of the church, and church, mga minamahal, is the body of Christ, and we are the particular member of the church. Lahat tayo, mga minamahal, ay kakasangkapanin ng ating mahal na Panginoon. Hindi pwedeng, kagaya po ng aking narinig na parable ng aking beloved father, mga minamahal, nagreklamo ang iba't ibang bahagi ng katawan sa tiyan, dahil ang tiyan, mga minamahal, siya daw ay nakikinabang ng lahat ng kanilang pinaghihirapan. Amen? Ang ginawa ni kamay, nagkaroon po sila ng kodita, nagwelga po si kamay, nagwelga si mata, nagwelga si ilong, nagwelga si bibig, nagwelga si paa, pati si tenga, nagwelga against kay tiyan, dahil si tiyan lang daw ang nakikinabang, mga minamahal, ng kanilang pinaghihirapan. Si kamay naghahanap, si mata naghahanap ng pagkain, si ilong umaamoy ng pagkain, si bibig, mga minamahal, ngumunguya ng pagkain. Si tenga, nakikinig kung saan may pagkain. Si kamay, mga minamahal, ay kumikilos. Maging si paa, naghahanap ng pagkain. Nag-usap-usap silang lahat. Subukan nating huwag kumilos. Huwag nating bigyan ng pagkain si tiyan kung anong mangyari sa kanya. Sometimes ganon, mga minamahal. Amen? Hindi po nila alam na we are all particular member of the church. Hindi lang po isang nakikinabang, sapagkat, mga minamahal, ito po all for one for all. Amen? Hindi po ito para sa isa. Yung tagumpay ng isa ay tagumpay nating lahat, mga minamahal. Kapag pinagpapalang ating ilang mga kapatiran, dapat ay magalak tayo, matuwa tayo, sapagkat isa po sila na magiging kasangkapan ng ating mahal na Panginoon to provide the needs of the church, mga minamahal. So, ang ginawa nila, hindi sila kumilos. Isang araw, hindi nila binigyan ng pagkain si tiyan. Pangalawang araw, hindi nila binigyan ng pagkain si tiyan. Pangatlong araw, hindi nila binigyan ng pagkain si tiyan. Nagtataka ang kamay, bakit hindi na siya makakilos? Nagtataka ang paa, bakit hindi na siya makakilos? Ang mata halos hindi na makabuka ng kanyang sarili. Ang bibig ay hindi na halos makanguya, mga minamahal, dahil nanghihina na sila, nanlulupaypay na sila. Hindi po nila, wala po silang kaalam-alam, mga minamahal, na kapag hindi nila lagyan si tiyan, amen, buong katawan ay maapektuhan. So, ibig sabihin, napakahalaga ng pagkakaisa, mga minamahal, para ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay ating pong maitaguyod. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi rito, gusto ng Panginoon na gamitin tayo. Kailangan palagi tayong available, mga minamahal. Ano man ang pwede nating maitulong, ano man ang pwede nating ipagamit sa gawain. Halimbawa, ikaw ay may sasakyan. Gusto ng church na gamitin ang iyong sasakyan dahil kulang ng sasakyan, mga minamahal. Kahit hindi ka na sabihin, may mga announcement kasi na, minamahal, sa ganitong panahon, kailangan natin ng sasakyan, kailangan natin ng driver, kailangan natin ng mekaniko, kailangan natin ng karpintero. Kung kayo ay mga kapatiran na meron kayong ganong hiyas at mga talento, mga minamahal, kayo na po ay mag-volunteer para magamit kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ang purpose ng mahal na Panginoon, bakit kayo binigyan ng ganyang uri ng mga hiyas at mga talento, not only for your own, mga minamahal, hindi yan ibinigay ng Panginoon para lang sa inyo, yan po'y binigay ng Panginoon lalo tigit para sa kanyang banal na gawain, para magamit kayo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. May bayad o wala, may blessing o wala, magpagamit sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God wants us to be available. Available means ready to use. Kahit anong oras. O, yun po ang word na available. Ang sabi rito, mga minamahal, kahit anong oras na gusto ng Panginoon na gamitin tayo, ay ready tayo. Hindi kung kailan mo lang gusto magpagamit, kasi ka lang magpapagamit. Mga minamahal, meron ganyang uri ng espiritu. Kapag ayaw magpagamit, ayaw. Kapag ayaw kumanta sa choir, hindi kakanta. Kapag gustong kumanta, kakanta. Pag gustong, mga minamahal, gamitin sa gawain, nagpapagamit. Pero pag ayaw, ayaw talaga, mga minamahal. You are not
available, mga minamahal in the Lord. So ang ibig sabihin, ang gusto ng mahal na Panginoon, kaya ka binigyan ng hiyas, kaya ka binigyan ng talento, upang gamitin ka at pakinabangan ng gawain ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay gagamitin ng Diyos, huwag kang tatanggi. Tatawagin kang magpatutuo, mga minamahal, huwag kang tatanggi. Kaya ka binigyan ng ganyang patutuo para, mga minamahal, i-share mo yung testimony na ginawa sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, available means ready to use. Kahit anong oras gusto mong gamitin ni Lord, ay ready ka. Hindi kung kailan mo lang gustong gamitin ka, kasaka lang magpapagamit. Pagkain sa restaurant, you want available table and chairs. Tama po yun, mga minamahal. Pag sasakay ka ng bus, you want available seat. Kapag walang available, naiinis ka at nagagalit ka, mga minamahal. Ganon din po sa paggamit ng ating mahal na Panginoon. Amen? May mga panahon na talagang ikaw ang gagamitin ng Diyos. Hindi po ibibigay sa iba. Sapagkat nakikita ng Panginoon na ikaw lang ang may kapasidad gumawa ng gawain yan. Mga minamahal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag tumanggi ka, na nais ng mahal na Panginoon, gamitin ka, hindi matutuwa ang Diyos, hindi malulugod ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating nabasa, mga minamahal, na kapag gusto mong pumunta sa isang restaurant at kumain, ang hinahanap mo ay available na lamesa at available na bangko. Kapag ikaw ay sumasakay sa sasakyan, ang hinahanap mo ay available seat, sumasakay ka sa bus, ang available sasakyan. Kapag wala kang makitang available, nagagalit ka, mga minamahal, at naiinis ka. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Kapag gusto kang gamitin ng Diyos, ayaw mong magpagamit sa Kanya, nakikipagmatigasan ka sa ating mahal na Panginoon, may mga revelation ng Diyos sa iyo, na gusto kang gamitin ng Diyos, may panaginip na ipinapanaginip sa iyo ng mahal na Panginoon, ayaw mo pa rin, nagmamatigas ka pa rin, kaya huwag kang magtataka kapag gumawa ang Panginoon ng mabigat na problema sa buhay mo, mga minamahal, at ikaw ay mapilitang magpagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan, gano'n ang mahal na Panginoon. Ayaw mo, pero gusto ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan para maging available ka sa pagpapagamit sa Kanya. Kaya, mga minamahal, kapag sinabi mo na, Lord, use me, I'm available, mga minamahal, making room for the Lord in your life. Gumagawa ka ng puwang. Kasi dapat bilang Kristiyano, maging engaged po tayo, mga minamahal, sa church. Maging engaged po tayo sa anumang activities, mga minamahal ng church. Kagaya ngayon, mga minamahal, last Saturday and Sunday ng month ng February, ay loobin ng mahal na Panginoon. Ay magkaroon po tayo ng mga minamahal town crusade. Isa pong malaking krusada sa dako po ng town ng mga minamahal town ng Imelda, February 24 and February 25, mga minamahal, kayo po ay may kapasidad tumulong financially, mga minamahal, ay pwede po kayong tumulong financially para may ating mahal na Panginoon. Kapag sabihin natin, Lord, use me, gamitin mo kung anong meron ako, gamitin mo kung anong resources ko, handa akong magpagamit, willing akong ibigay ang buhay ko, willing akong gamitin mo sa iyong banal na gawain, you making the room for your life, mga minamahal. Amen? Gumagawa ka ng lugar sa buhay mo para ang mahal na Panginoon ay kumilos sa buhay mo. Dahil binuksan mo ang pintuan mo para sa ating mahal na Panginoon, kaya ang Diyos ay papasok at gagamitin ka sa kanyang banal na ubasan. Kagaya, mga minamahal, kay Samuel, 1 Samuel chapter 3, verse 10, ang sabi rito, mga minamahal, Samuel is available for God's caring. The Lord called Samuel, even in the middles of the night, he rose up and heard the Lord, mga minamahal. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya, mga minamahal, nung una. Samuel, nang magkagayon, sinabi ni Samuel, magsalita ka, Panginoon, sapagkat dininig ng iyong lingkod. Mga minamahal, tinatawag, may calling kay Samuel. Sapagkat si Prophet Samuel, mula sa kanyang pagbabata, siya po ay nasa tabernacle. Sapagkat ang kanyang ina ay hindi po magkaanak, mga minamahal, kaya yung kanyang anak na si Hana ay gumawa ng isang bao. Ang asawa ni Ana ay si Elkanah. Si Hana, yung nanay ni Samuel, gumawa siya ng vow sa mahal na Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak, kahit isang anak, mga minamahal, ang sabi niya, pagkasilang niya, ay ibibigay ko siya sa iyong templo, iaalay ko siya.
upang maging manggagawa sa iyong templo. Nakita ng mahal na Panginoon yung paghihirap sapagkat noong unang panahon, mga minamahal, kapag ikaw ay isang babae at may asawa at wala kang anak, yan po'y sumpa, mga minamahal, sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sa paningin ng nakararami. Ikaw ay isinumpa kapag wala kang anak sapagkat ang bahay bata mo ay isinara ng ating mahal na Panginoon. Dahil Diyos ang nagsasara ng bahay bata, Diyos din ang nagbubukas ng bahay bata. Kaya kapag ikaw ay walang anak, sirado ang iyong bahay bata sa paningin ng ating mahal na Panginoon o sa maraming mga tao, ikaw ay sinumpa. Isang malaking kahihiyan, mga minamahal, kapag ikaw ay baog noong unang mga panahon. At ang sabi rito, mga minamahal, upang bigyan siya ng anak, siya po ay nakipagkasundo sa mahal na Panginoon. Na Panginoon, kung ako'y manganganak, ang aking anak ay iaalay ko sa aking templo. Nung siya po'y manganak, ibinigay niya sa templo at ang pangalan nito ay Samuel. Nung siya po'y nasa sapat na pong edad at gulang si Samuel upang maging propeta, tinawag siya ng mahal na Panginoon. Siya po'y ginigising ng ating mahal na Panginoon kapag gabi. At alam po ninyo, mga minamahal, tumutugon si Samuel sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit po gabi, in the middle of the night, kapag siya po tinatawag ng Panginoon, bumabangon si Samuel at pinapakinggan niya ang mensahe ng mahal na Panginoon. He rose up even in the midnights of time and heard, mga minamahal, the message of the Lord. Kanya pong pinapakinggan ang mensahe ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pag tinawag tayo ng Panginoon, even in entire, mga minamahal, in the middle of the circumstances, in the middle of trials, in the middle of drought, middle of weaknesses, mga minamahal, hindi tayo pwedeng tumanggi sa ating mahal na Panginoon. You make yourself always available dahil yan po ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Si Mary, and Luke chapter 1, verse 28 and verse 38 to verse 38, mga minamahal, ang sabi po rito, basahin natin sa 28. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magalak ka at ikaw ay totoong pinakamamahal ng Panginoon ay sumasa iyo. Datapot siya'y totoong nagugulumihanan sa sabing ito. At iniisip niya sa kanyang sarili kung ano ba kaya ito. Sa verse 3, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya galing sa Diyos. At narito, maglilihi ka ng isa sa iyong tiyan at mag-aanak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghahari, sa verse 20, at siya'y maghahari ng isang sa angkan ni Jacob, magpakailan paman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Maria sa anghel, papaanong nangyayaring ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kanyang kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito sa Elizabeth na iyong kamag-anak, na naglihi nga naman ng isang anak na lalaki at sa kanya'y katandaan at ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di makapangyarihan. 28, at sinabi ni Maria, narito ang iyong alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita, at iniwan siya ng anghel. Ang sabi ni Mary, mga minamahal, be it unto me according to your word, mga minamahal, mangyari sa akin, mga minamahal, ayon sa iyong salita, ayon sa kaniyang sinabi. So makita mo si Mary, mga minamahal, that is the mother of Jesus, biglang nag-appear si Angel Gabriel at sinabi kay Mary, congratulations. Amen? Halimbawa, ganun bang sabi? Congratulations, Mary. Buntis ka. At the time, si Mary, siya po'y engaged kay Joseph. Tapos biglang sasabihin ng anghel na buntis siya. It was easy for the angel to say
But for Mary, it was complicated sapagkat si Mary ay ikakasal na kay mga minamahal. Sino po ba yun mga minamahal? Amen? Si Joseph. Ikakasal na siya kay Joseph. At alam po ninyo mga minamahal, napaka-komplikadong pagkakataong yon sapagkat si Joseph ay isang binatang malinis. Si Maria ay isang dalaga. Kaya nung mabalitaan ni Mary na siya po ay buntis, nagkaroon siya ng problema sapagkat engaged na po siya kay Joseph. Naka-schedule na po mga minamahal ang kasal, na-distribute na mga minamahal ko yung mga invitation, handa na po mga minamahal ko yung kanyang wedding dress, handa na po mga minamahal yung kanilang wedding organizer, lahat ay planchado na. Pagkatapos biglang mga minamahal, nag-message ang angel na si Angel Gabriel na Mary, buntis ka at ikaw ay manganganak. Ang pangalan ay Jesus at ang Jesus na ito ay tatawaging tagapagligtas at mga minamahal, ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga sangsinukob, mga minamahal. Kaya siyempre, magugulat si Mary dahil komplikado ang mga pangyayari. Pero si Mary, mga minamahal, although na alam niyang komplikado ang kanyang kakaharaping sitwasyon dahil nung malaman nga ni Joseph, mga minamahal, na si Mary ay buntis, na hindi pa man sila nagniig, mga minamahal, ang ginawa ni Joseph ay nagpaplanong takasan, mga minamahal, si Mary. Ngunit sinalubong po siya at kinausap po siya rather ng anghel sa magitan ng panaginip na Joseph, huwag mong iwanan, huwag mong takasan si Mary sapagkat ang kanyang anak ang bata na nasa kanyang sinapupunan ang siyang magiging tagapagligtas ng bansa ng Israel. Siyempre nga naman, kung ikaw ang lalaki, kakasal ka sa isang babae, hindi mo pa nga nahawakan ng daliri, tapos mga minamahal, buntis na agad, talagang magtataka ka, magpapalano ka talagang iiwan, mga minamahal. Pero si Joseph, mga minamahal, dahil siya po ay nakapanaginip, hindi po niya iniwan si Mary. Pero ang nakakatuwa lang po ito, sapagkat even though na yung situation ay very complicated, ang sabi ni Mary kay Angel Gabriel, be it unto me according to your words. Parang sinabi niya, they will be done. Parang sinabi niya, Panginoon, ikaw na ang bahala. Kung anong gusto mong gawin para sa akin, amen. Although na alam ni Mary na magiging, siyempre malaking kahihiyan yon sa bansa ng Israel. Unang-una kay Joseph, nung malaman ng buntis na si Mary, mga minamahal, na-discourage siya. Kung iniwan ni Joseph si Mary at malaman ng buong Israel, buong Jerusalem, na si Mary, kaya iniwan ni Joseph dahil buntis, mga minamahal, malaking kahiyan. Pero si Mary, although na alam niyang komplikado ang sitwasyon, mga minamahal, lang sabi niya, that Lord, thy will be done. Be it unto me according to your word. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po dapat ang anak ng ating mahal na Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos para sa iyo, huwag kang tatanggi, mga minamahal, sapagkat yun ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, ano man ang tawag sa iyo ng Diyos, ano mang nice gawin ng Panginoon, mga minamahal, ibigay mo ang buhay mo para sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sino mang nagbibigay ng kanilang buhay sa ating Panginoon ay may dakilang gantimpalang ilinaan ng ating buhay ni Diyos. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon at para po sa ating minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal, isang malaking biyaya na ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Buhay ang kanyang ibinigay, kaya't buhay din ang ating nararapat, mga minamahal, ibalik sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inalay ang kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin. Dapat ganun din po tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ibigay din po natin ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayong mga kapatiran na tinatawag ng Panginoon para gamitin ng Diyos as a finest choir, as a girls choir, as a youth choir, mga minamahal, may calling sa inyong mahal na Panginoon. Dati-rati kayong mga adults choir, dati-rati kayong mga finest choir, dati kayong youth choir, mga minamahal. Yung iba nga ay dating mga children's choir. Kayo po, mga minamahal, ay tinatawag ng Panginoon para gamitin sa kanyang banal na upasan. Huwag po kayong mag-alintanang magpagamit sa Panginoon. Maging sa ating minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga unbelievers na hindi pa po natin mga kapatiran sa gawain ito, mga minamahal, kahit kayo ay nais kayong gamitin ng ating pinakamamahal na ang mga talento tiyas na nasa inyo ay nais gamitin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po, minamahal ko, ay manalangin. Hallelujah, pigit po natin ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong harapan. Hallelujah. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Wala sa aking pagbabata,
hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoon, ang maging hari, Diyos ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Kami po'y manalangin para sa inyo. O pagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko po, mahal na Panginoon, sa aming minamahal na mga kababayan na narito. Mahal na Panginoon, Ikaw ang humipon ng kanilang mga puso. Sila'y lumapit sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay mga minamahal pananampalataya. Kayo po ay palaging makinig ng ating programa, dumalo sa ating mga designated addresses, sa ating mga outreaches, mga minamahal, at makinig ng salita ng Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa ay pagsisisi mula sa inyong mga puso, pagsisising hindi lamang po galing sa labi, pagsisisi mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y ilulublob sa tubig, mga minamahal. Ang totoong bautismo, mga minamahal, din po'y para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang pang-apat, mga minamahal, ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu. Kapag makita ng Panginoon, nakarapat-dapat kang tumanggap ng kanyang dakilang biyaya. Ang bautismo sa magitan ng banal na Espiritu, ang kapuspusan sa magitan ng banal na Espiritu, kayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng dakilang biyayang ito, mga minamahal. At ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, minamahal. Tayo po'y dumako po sa ating mas healing para po sa ating mga karamdaman, sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, mga kapatiran na nanonood. Inyo pong ilagay ang inyong kamay sa inyong screen, sa inyong flat screen. Meron po kayong mga gadget, cellphone, ilagay po ninyo ang inyong kamay at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sa punang panalangin ng mahal na pastor, kami po ay narito, mahal na Panginoon, dumadalangin ng Diyos na kami iyong kabangan at kaawaan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginipato mo sa mga ulo ng aming minamahal na mga kapatiran, taglay ng alamang karamdaman. Gawin pong daluyan ng iyong kapangyarihan sa oras nito. Sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor, anumang karamdaman, mahal na Panginoon, gumaling. Anumang mga problema, mahal na Panginoon, malutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now and bind the power of darkness. Any kinds of sickness be healed, infirmities cast out. Mga karamdaman, panghinat panlupaypay, mga panlamig at pagalinlangan. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now. And by the power of darkness, demos of leukemia, cancer, TB, diabetes, gumaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang Diyos po, minamahal ko, ang magpala sa ating lahat at patuloy po nating antabayanan ng banal na gawain, mga minamahal. Araw po ng bukas, pero din po tayong gawain. Panoorin po natin, mga minamahal, at pakinggan ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na aming ipinapangaral sa programang ito, mga minamahal. Tayo po'y manalangin para sa ating closing prayer. Babaon ng Diyos ang kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at kaisipan. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, salamat sa iyong dakilang biyaya, salamat sa iyong pagpapala, mahal na Panginoon, sa iyong paglalangis, sa aming banal na pagkakatipon, mahal na Panginoon, sa gabing ito, sa aming pakikinig, sa iyong banal na programa, sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Aming dalangin na pagpalain mo pong lahat ng aming mga kapatiran sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalayin mo ang aming pisikal na katawan, ngunit isahin mo ang aming puso, isahin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sa iyong dakila at banal na pangalang Kristo Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos, lahat ng demonyong hadlang, gawat na lang ng kaaway, hadlang, anumang panganib, kapahamakan, disgrasya, sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal ko, sa ating lahat sa gabing ito. Salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay at pagantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Hanggang sa muli po, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Mula po sa ating technical side, beloved Brother Aljo Ducos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad, ang nagpapaabot, mga minamahal, ng pinakamatas na pupurit, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa mahal na Panginoong Jesus po lamang. God bless us all. Amen and amen.
lahat ng bagay